balita at impormasyon. Magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ, Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ, Monday to Friday, 6 a.m. Muli balikan natin ang ulo ng mga balita sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem! Death toll sa landslide sa Maco, Davao de Oro, sumampa na sa halos 70. Tandem! Hininga ng Senado at Kamara sa Economic Chat-Chat tumindi pa. Tandem! Krisis sa bigas, mas titindi pa ngayong taon ayon sa Farmers Group. Tandem! MSU bomber kumpirmadong nasawi sa operasyon ng militar. Tandem! 10 ahensya ng gobyerno ng pamahalaan sa ilang panig ng bansa binulabog ng bomb threat. Tandem! At sa balitang pangkalakalan, piso kontra dolyar bagyang bumaba. Tandem! Balita naman sa ibayong dagat, halos 70 patay sa panibagong pag-atake ng Israel sa Southern Gaza. Tandem! At sa balitang showbiz, seryeng Can't Buy Me Love tumabo ng 500 million views sa lahat ng social media. Tandem! Sa balitang papalakasan, ang tabayanan ng sports news ni Tandem Anthony Suntan. Tandem! Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa ngalan pa rin po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung lingkod Drew Nasino. At Senyor Ray Pacheco. Tandem! At sa detalye nga ng mga balita, umabot na sa 68 katao ang patay sa landslide sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa Department of Interior and Local Government Management of the Dead and the Missing, kabilang sa mga biktima, mga nasawing biktima, ang 26 na empleyado ng Apex Mining Company at 42 residente sa Zone 1. 5 sa mga labi na na-recover ang hindi pa rin nakikilala. Abang aabot naman sa 51 katao ang nawawala o pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Kaugnay nito, umaasa ang National Bureau of Investigation, umaasa ng NBI sa secondary parameters o iba pang paraan upang matukoy ang pagkakakilala ng mga natagpo ang labi, kabilang na ang fingerprints, deformities o itsura ng ilang bahagi ng katawan ng tao, alahas, tato at mga identification card. Tandem! Maligo ka muna. Ito ang maanghang na buwelta ni Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva kay House Appropriations Committee Chairman Rizaldi Co. sa kanyang privilege speech sa gitna ng bangayan ng Senado at Kamara hinggil sa People's Initiative upang mamiyandahan ang saligang batas. Inisa-isa rin ni Senador Villanueva ang mga kontrobersyang kinasangkutan ng kumpanyang SunWest Corporation na pagmamayari ni Congressman Co, kabilang ang issue ng Parmalee. Tandem! Inibigay din ni Senator Villanueva ang SunWest Corporation sa kontrobersyal na procurement ng laptop ng Department of Education. Ganun din, kasabay nito, kinwestiyon pa rin ni Senator Villanueva ang pagkatalaga kay Congressman Co bilang chairman ng House Appropriations Committee. Tandem! Samantala, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Regular sectoral meeting muling pangungunahan ni Pangulong Marcos ngayong umaga. Labi po natin ang kabuo nagdetalye buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Muling pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang regular na sectoral meeting ngayong umaga.
Bukod sa paghingi ng update sa progreso ng mga proyekto ng kinaukulang ahensya na kalahok sa meeting ngayong umaga, asahan na rin na magbibigay ang Pangulo ng direktiba sa kalihim ng kinaukulang kagawaran. At gaya ng dati pagkatapos ng meeting ay kasunod nito ang pagharap ng mga pinuno ng departamento sa press briefing sa Malacanang. Dito na nga ilalahad ang mga napag-usapan sa pulong, kabilang na ang mga bagong utos mula sa Pangulo para sa mga department heads na kasama sa nasabing pagpupulong. Noong isang linggo ay DILG, PNP at DICT ang pinatawag ng Pangulo sa sectoral meeting na kung saan ay pinag-utos ng Presidente ang pagpapalakas pa sa kampanya laban sa cybersecurity. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Gilbert. Samantala, mula kay Gilbert Verdes, tingnan natin ang report naman ni Jelly Mendez. DSWD Secretary Rex Gatchalian inatasan ng kanyang mga tauhan na ipagpatuloy sa mga epektado ng kalamidad dyan sa Mindanao. Jelly? Inatasan na ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa Mindanao. Tumulong na sa pagre-repack ng family food packs ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection maging ang mga miyembro ng simbahan upang magtuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektado ng lindol, pagbaha at pagguho ng lupa. Naikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa mga local government units sa Mindanao, partikular sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa pamamahagi ng food and non-food items. Lain nitong makilala ang DSWD bilang isa sa mga departamentong handang umagapay at magpaabot ng tulong para sa mga nangangailangan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Naman tayo sa issue ng Chacha, bangayan sa charter change nagdudulot na umano ng pangamba sa mga foreign investors. Wag naman sana. Ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sa halip na makahikayat ng mga dayuhang investors, lalo lamang nagdudulot daw ng pangamba sa mga dayuhang negosyante ang debate sa Chacha. Ito ang inamin ni Ginoong Florian Gutien ng European Chamber of Commerce of the Philippines sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments. Ayon kay Gutien, may mga miyembro silang tumatawag at nagtatanong hinggil sa nangyayaring debate sa Chacha dahil nangangamba umano mga ito sa mga pagbabago na maaaring mangyari. Para sa kanila, masaya na sila sa pagka-approve ng Philippine Service Act pagkatapos ng mahigit 80 taon. Sa katunayan ay lalong lumaki daw ang kanilang grupo dahil noong nakaraang taon lamang ay may nadagdag sa kanila na 130 na mga bagong miyembro. Sinabi naman ni ECCP President Paulo Duarte na sa 100% investment sa Southeast Asia, 4% lang dito ang mula sa Pilipinas at kinakailangan kumilos at magtulungan na upang maitaas ang bilang na ito. Iginit naman ng mga miyembro ng Foreign Chamber of Commerce na bagamat sinusulong na alisin ang economic restriction ay usapin ng mga Pilipino, suportado nila ang mga hakbang ng bansa para maging maluwag ang Pilipinas sa pagpasok ng foreign direct investment. Ipinunto ni Canadian Chamber of Commerce of the Philippines President Julian Paine na batid nila na karamihan ng mga national economies ay pinoprotektahan sa pamamagitan ng legislation o executive action at hindi sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Constitution. Tiniyak ni Paine mga ginawang batas ng Public Service Act, Foreign Investment Act at Retail Trade Liberalization Act na kung saan ipinunto na sa ganitong paraan, mabilis nang makapag-a-adjust ang Kongreso at Ehekutibo sa nagbabagong kondisyon ng pagninegosyo sa international environment. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Salamat, Celi. Samantala mula kay Celi, tignan natin ang report naman ni Patrol 11, Tina Nolasco. Desisyon ng Pangulo na magkaroon ng 2025 election sa BARMM, ikinalugod ng Basilan Salon. Ang detalye niyan mula kay Tina. Tina?
Kinatigan ni House Deputy Minority Leader at Basilan Representative Mujib Bataman ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananawagan sa mga lokal na leader ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM na magsagawa ng eleksyon sa susunod na taon kasabay ng 2025 midterm elections. Ayon kay Bataman, ikinatutuwa niyang marinig mula sa Pangulo ang naturang kautusan na anya'y magiging makasaysayan para sa mga mamayan ng Bangsamoro na matagal na ipinaglaban ang karapatan sa otonomiya at self-governance. Naniniwala ang kongresista na ang halalan sa Bangsamoro ang pinakamataas na simbolo ng kalayaan at demokrasya para sa mga mamamayan dahil maituturing anyang isang tunay na autonomous region ang Bangsamoro kung ang mga mamamayan ay malayang makapipili ng kanilang leader sa pamagitan ng bisa ng malaya at may ayos na halalan. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita, no comment ako dyan. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte matapos matanong kaugnay sa panukala ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Matatandang pinangunahan ni dating Pangulong Digong ang panawagan na kumalas ang Mindanao sa bansa dahil ipinahayag din niya ang kanyang pagtutol sa inisyatibo na amyendahan ang konstitusyon. Gayunman, hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hirit kung saan kanyang sinabi na tiyak na ito'y mabibigo dahil nakaangkla sa isang maling paniniwala ang panawagan ni Duterte o ng nakatatandang Duterte. Tandem! Maaari namang malagay sa panganib ang mga investment sa Mindanao kung maihiwalay ito sa Pilipinas. Itong binabala ni economist Michael Ricafort kaugnay sa pinalutang na panukalang ihiwalay ang pulo sa bansa. Ayon kay economist Ricafort, ikukonsidera ng mga investor ang kahit anong pagbabago sa polisiya dahil makakaepekto ito sa kita ng kanilang negosyo. Matatanda ang isinulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Tandem! Naniniwala naman si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na hindi na kailangan ng loyalty check sa hanay ng mga unipormadong tauhan. Sunod ito ng panukalang ihiwalay nga ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon sa kongresista, tiwala siya sa hanay ng militar dahil pinuno na mismo ng mga uniform personnel ang nagsabing poprotektahan nila ang soberanya ng Pilipinas. Bago nitong inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang matindi o mabigat na paglabag sa saligang batas ang panawagang Mindanao o yung secession ng Mindanao. Tandem! Hinimok naman ni Lanao del Sur 1st District Representative si Alonto Adjong, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Speaker Pantaleon Alvarez, nabitawan na ang sinusulong na paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Representative Adjong, bukod sa hindi pagiging constitutional ng panukala, kawalan din anya ito ng galang sa duly constituted authority kaya hindi dapat payagang makompromiso ang integridad ng bansa. Higit pa ng kongresista, mahalagang bahagi ng Pilipinas ang Mindanao at hindi dapat mauwi sa panibagong sigalot ang usapin. Malinaw niya na mahalaga ang tungkulin ng Mindanao at walang lugar ang pagbibigay ng atensyon sa secession dahil sinisira lang nito ang pagkakaisa at katatagan na pinagsumikapan ng gobyerno. Marami na rin anyang napagtagumpayan ng pulo, partikular sa prosesong pangkapayapaan. Patunay niya ito ng paghawak sa mataas na posisyon sa pamahalaan ng mga taga-Mindanao gaya ni na dating Pangulong Duterte, dating Speaker Alvarez, Vice President Sara Duterte at Senate Minority Leader Coco Pimentel. Tandem! Samantala sa oras na 17 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, ating po pag-usapan ng mahalaga po itong issue. Of course, Senyor,
kuryente. Oo nga. Napakahalaga po nito. Lalo't meron pong Meron tayong kalamidad. Oo, may... At lalo yung matinding El Nino phenomenon. Yes. At nagpatupad pa ang Meralco ng dagdag singil. Yun, Ngayong Pebrero. Pero alam nyo ho ba na sa iba pong lugar sa bansa ay napakataas, mas mataas ho yung bayad, yung singil sa kuryente. Gaya ho yung mga nagre-reklamo sa atin dito. Mayroon ho mga nagpapadala ng mensahe. Mga taga-Palawan. Ayun. Ang taas pala ng bill ho nila. Pati yung mga taga-Mindoro. Although matagal na itong problema rin sa Mindoro. At syempre, ito pong pahayag din po ng isa pong grupo na may epekto po itong napakataas na singil sa kuryente sa ekonomiya po ng bansa. At marami nga raw po mga foreign investor ang maaaring umatras. Yun. Yun po ang kanila pong pangamba nito pong grupong United Filipino Consumers and Commuters sa katauhan ng Pangulo na si Rodolfo Abellana. Pero sa kabilang linya po natin para huingin ang reaksyon ni Attorney Mona Lisa de Malanta, ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission o ERC. Magandang umaga po, Attorney de Malanta. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Senyor Ray Pacheco. Ma'am? Good morning. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng kasama natin. Magandang umaga sa inyo, Sir Drew at Senyor Ray. Opo. So, marami pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak, Attorney de Malanta. Ano ho ba ang reaksyon nyo ho rito? Kasi itong sinasabi ho kahapon ng United Filipino Consumers and Commuters ay makaapekto po sa ating pong ekonomiya. Ito pong mataas po na singil sa kuryente, lalo po itong Meralco, tapos sa Palawan pa, mataas din ng singil. Anong initial reaction nyo po rito, Attorney? Opo. At tama po yung punto po nila na bawat galaw po talaga sa presyo ng kuryente nakakaapekto po sa pangkalahatan sa ekonomiya natin. Kaya po nakatutok din naman po, syempre po kami sa Energy Regulatory Commission, ito po yung mismong mandato namin. So kami po yung unang nakatutok dito. Pero hindi lang naman po kami nag-iisa, marami pong sangay ng gobyerno nakatutok po dito. So nagko-coordinate po kami ng mga efforts para po talaga makahanap ng paraan para hindi lang po sa mapababa yung presyo ng kuryente, pero ang mai-reflect po natin ay yung totoong presyo ng kuryente, yung true cost, sabi nga po natin. Okay. Apa. Ano ho ba sa ERC and of course the Department of Energy, mamaya may dako doon tayo sa statement na yung babala ng Department of Energy. Ano ho bang ginagawa ng panig po ng ERC para kumbaga maibsan naman yung ganito pong epekto, mataas po singil sa kuryente at yung sahod ho, yung kinikita naman ho ng atin hong mga mamamayan, mga manggagawa, meron hong disparity Kumbaga maliit sahod pero mataas ho ang bilihin, mataas ang singil sa kuryente, Attorney. Opo. Yung unang-una po, kung maalala nyo po, sinimulan po namin to towards the end of 2022. Nagpalabas po tayo ng mga order dun sa mga distribution utility natin na mag-fuel, ang tawag po natin fuel cost audit. Kasi po, kung maalala po natin, yung mga presyo ng, yung pong kuryente na sinusupply sa atin, dito po sa Pilipinas, ang bulto pa rin po niya nanggagaling sa coal supply, coal-fired power plants na ini-import naman po natin abroad. So tapos po ang sistema ng pagsingil po sa atin, yung tinatawag na pass-through, pinapasa lang po yung presyo nung coal na binibili, pinapabayaran po sa atin. So sabi po namin sa mga distribution utility, electric cooperatives, siguraduhin nyo naman na tama yung presyo na pinapasa natin pinapasa sa atin lahat, mga consumers. Kumbaga po, in other words, maglinis naman kayo, magwalis naman kayo ng mga sinisingil sa inyo para masigurado na tama. So ongoing po yun, may mga napatigil na po tayo na pagsingil ng wala palang basihan, sinisingil po nila. So napatigil na po natin yon. Yung susunod na, yung ibang mga efforts naman po natin, katulad po nung pagsususpinde nung feed-in tariff allowance, pag po healthy yung pondo, pag malusog yung pondo, pinasuspend po natin. Yun nga lang po,
mga siguro po ilang linggo na po yung in-announce namin na kailangan na po ulit punuan yung pondo. So nag-resume po tayo. Mga less than 4 centavos lang naman po yun per kilowatt hour. So yun po yung mga iba. Yung mas malawakan naman po na effort ay pagbabantay po dito sa mga tinatawag nating competitive selection process or CSP, yung pangongontrata ng mga utility ng kanilang mga supply. Talaga pong yun po yung yun po ang first line of defense natin. Kailangan po mabantayan natin na tama yung pangongontrata nila at pinakamura yung nakukuha nilang kuryente dun sa mga nag-aalok mag-supply ng kuryente. Okay. Apo. Attorney, gusto ko Apo, lang kamustahin na nabanggit nyo yun. Lahat ng paraan ginagawa natin para po maibsan natin itong problema natin sa kuryente sapagkat ang kuryente talaga ito pong number one Essential basic para po sa mga ekonomista natin, lalo na yung mga pumapasok na mga negosyante, Mga di ba? investors. Oo. Pero kumusta po tama po. yung nuclear na plano natin? Na wala na. Oo nga pala. Kumusta na po yun? Kasi po, lahat ng mga developed countries, karamihan po, alam naman natin, kayo siguro, nakarating kayo sa Japan. Nakakita nyo naman, lahat ng mga ginagamit nila, hindi na po kamukha nating ginagawang ganito. Para po, hindi natin maging problema yan. Kamusta po yan? Opo. Ang pag-aaral naman po at yung efforts para po mabuo yung programa po ng nuclear policy sa Pilipinas. Tuloy-tuloy naman po. Opo. Ang nangunguna po dyan, yung Department of Energy. Opo. Kami po sa ERC, siguro po papasok kami mga bandang gitna na ng proseso kasi po ang pasok naman namin ay rates and standards. So pag po nabuo na po yung polisiya ng DOE, and as far as I know, ang nakaabang na po na step ay yung pagpasa po ng batas. Kasi po wala pa po tayo nung legal framework para talaga sa pagpasok ng nuclear for power power supply sa Pilipinas. So I think yun po yung iniintay po na next milestone. May pag-asa ba? May pag-asa po ba yan? Within, anong year kaya yan? Within the administration kaya ni Pangulong Marcos or sabihin natin baka... Aabot pa po ba yan? Oo. Baka po hindi. Hindi na. Nako. Baka po hindi kasi po yung mismong steps, yung number of na kailangan pong gawin. Ito po global standard po kasi itong sundan natin dito. Okay. Ang mahaba talaga yung proseso. Mahabang proseso. Mga 8 to 10 years po yata yung proseso dyan. Apo. So matagal Apo. pa rin tayo magtsatsaga-tsaga rito sa mga coal, talaga sa langis na gagamitin natin. Yeah. Ayan, yan ang mga mabigat. Meron naman pong hindi po, meron naman pong ibang pinagkukunan. Like ngayon nga po, lumalawak na yung paggamit natin ulit ng renewable. Dati naman po kasi renewables talaga ang base natin nung 1970s to the 80s, renewables naman talaga yung base natin. So ngayon po, lumalawak na ulit yung renewables. Ang Department of Energy nga po, magpapa-auction na din sila ng, ito po yung malalaking renewables, geothermal and tawag natin pump storage hydro, yung mga may dam. Ito po yung renewables na pwedeng tapatan yung mga size and capacity ng isang coal plant, for example. Kasi po malaki talaga yung volumes ng planta. Opo. Attorney, ang Department of Energy po, meron pong statement si Secretary Rafael Lotilla na nagbabadya po ang mahigpit na supply ng kuryente. Ngayon pong may El Nino phenomenon at maaari pa ho itong makaapekto sa atin pong power supply. Sa ERC po, ano po ang reaction nyo rito? Ano ho yung mga, although ito ay natanong na rin natin, yung mga idinagdag pa ho ninyo na mga hakbang para po kahit paano maibsan naman yung epekto po ng El Nino phenomenon sa supply and of course, sa atin din pong bill sa kuryente. At saka dadagdag ko lang kay Attorney, hindi kaya maulit yung nangyari sa Panay? Ay! Yun, di ba? Oo nga pala. Alam Sa na, Panay. hindi natin makalimutan yung nangyari sa Panay, di ba? Opo. Attorney. Totoo po. Siguro po ang una, tama po yung direksyon ng
Una po, ito po ay issue ng supply. Pangalawa po, issue po ng presyo. Yes. So on the issue of supply po, bukod po sa DOE ang talaga pong nakatoka doon sa issue po ng supply, pero pinalalahanan na din po namin yung mga distribution utilities, electric cooperatives, nangan po ay magtrata sila. Huwag po silang umasa sa kasi po marami katulad po sa Visayas na remind po ako lang nung dahil po nagtanong about Panay. Marami po kayo doon na mga electric cooperatives na ang laki ng exposure sa spot market. Ayun. So hindi po yun advisable pagdating lalo na ng summer months kasi alam naman po natin during the summer months, tumataas talaga yung presyo sa spot market. Opo, kasi po tumataas yung demand. Tama po. Pagtaas ng demand, taas din yung presyo. Compared po ngayon, kung nagmo-monitor po tayo ng spot market, ang presyo po sa spot market, as low meron po sa spot market. Ang high recently, mga 4-5 pesos lang. Pero pagdating po ng summer, dyan na po pumapalo ng mga 13 pesos, ganyan po. So, pinaalalahanan po namin yung mga electric cooperatives na mangontrata kayo para sa summer, para po hindi ma-expose ang mga consumers ninyo sa presyo sa spot market. So, as long as meron pong supply, may mabibili po, at least meron po sila naka-lock in na yung presyo nila. Hindi po sila umaasa doon sa spot market. So, protection po yun. Ang unang protection po para sa mga consumers nila. Mga kontrata sila. Pangalawa po, sa consumers, nagpapaalala din po kami na yung mga may kakayahan namang maglagay ng solar sa mga bahay nila. Katulad po nung mga negosyo or mga may building or mga may kaya naman po natin. Nakakatulong yan. To lessen. Na po, para po, makakatulong po yun talaga. Plus, bukod po sa makakatulong, may rebates po sila dahil dun sa ating net metering program. So, nakakatulong na sila, nakakabawas sila ng demand sa sistema. May diskwento pa po sila dun sa bills nila. Opo, malinis pa. Kasi po, solar naman. So, yun po yung ano po natin. Yun yung hinahabol po natin. Okay. So yun attorney... Yung sa Panay... Opo, go ahead po. Sige po. Tuloy niyo po. Hindi po, i-address ko lang po yung tanong tungkol po sa Panay. Inaasahan po natin na sabi po ng National Grid, NGCP, makukumpleto naman daw po yung very important infrastructure connecting yung bumubuo ng Cebu Negros Panay interconnection by March. So, umaasa po tayo na sana po wala ng aberya, magtuloy-tuloy kasi malaking tulong po yun sa mga kababayan po natin sa Western Visayas kasi yung supply na pwedeng manggaling sa Mindanao all the way to Cebu, pwede pong umabot na sa kanila. Lalo naman, ang sinasabi ng DOE, mahigpit daw ang supply, this El Niño phenomenon. Ngayong tagtuyot, kailangan paspasan na ito, di ho ba, attorney? Tama po, kasi po, yung pong inaasahan nating supply from the hydro plants, siyempre po medyo gipit po sila sa tubig. Hindi po priority ang power, ang priority po kasi agriculture pagdating sa gamit po ng tubig. Okay. Naku, sige po. Attorney, baka meron pa ho kayo mga karagdagan pa mga panawagan sa ating po mga kababayan, mga consumer po, lalo po doon sa mga naapektuhan po ng mga power crisis po dyan sa Visayas and other areas po, attorney. Opo. So siguro po ang panghuling mensahe na lang po, gusto ko lang pong siguraduhin na marami po kaming nagtatrabaho para po dito para maghanap po ng solusyon sa ating mga hinaharap na problema sa kuryente, sa presyo at sa supplies. So, tulong-tulong naman po dyan. Kami rin naman po, nag-i-encourage din po kami sa mga consumers. Kung meron po tayong kakayahan, nabanggit ko nga po kanina, kung may kakayahan pong mag-self-provide, katulad po ng solar, gawin po natin. Yun pong sa mga sa mga kababayan po natin na walang kakayahan naman, umasa po kayo na ginagawa po natin lahat ng magagawa po natin para ma-address po itong sitwasyon. Salamat po, Attorney Dimalanda, sa inyo pong oras at magandang umaga po at more power po sa ERC. Salamat po. Salamat po, Attorney. Magandang umaga po. Salamat po. Salamat po. Si Attorney Mona Lisa Dimalanda,
ang chairperson ng Energy Regulatory Commission. O ERC. Tandem. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap pa ng ilang pang mga pagulat mula sa labas ng impilan. Pagsasagawa ng pagdinig hinggil sa economic charges sa Visayas at Mindanao, ikinukonsidera na nino mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Plano ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na magsagawa ng pagdinig sa Visayas at Mindanao ukol sa panukalang economic charcha. Ayon kay Senator Sani Angara, ang chairman ng naturang subcommittee, na pag-usapan nila ni Senate President Juan Miguel Zubiri na gawin ang mga susunod na pagdinig sa Cagayan de Oro sa Mindanao habang sa Visayas ay pinagpipilian ang Cebu, Iloilo at Bacolod. Magkagayunman, kukonsultahin muna ni Angara ang mga kasamahang mambabatas sa kanilang availability lalo't malapit na rin na mag-Holy Week break. Posible naman magdaos muna ng 2 hanggang 3 pagdinig sa Senado para talakayin ang mga economic provisions sa public utilities, advertising at education at saka sila magdidesisyon sa mga ikakasang out-of-town hearing para sa Chacha. Ikokonsidera rin ng subcommittee ang mga oras ng mga resource persons, lalo't isa sa mga gustong imbitahan ay si dating Senate President Franklin Drilon na hindi makadadalo sa susunod na pagdinig dahil ito ay nasa out of town. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem. Salamat, Shelly. Samantala, dumako naman tayo kay Patrol 13, Gilbert Verdes. Pagsasaayos ng mga ospital para sa mga sundalo, tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. Alamin natin ang detalye mula kay Gilbert Verdes. Gilbert? Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kabilang sa target ng kanyang administrasyon na maiangat ang pasilidad ng mga paggamutan para sa mga kagawad ng Armed Forces of the Philippines. Bahagi ito ng pahayag ng Pangulo kasunod ng ginawa nitong pagbibigay ng gawad at pagkilala sa kabayanihan ng mga sundalong nasugatan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin at personal niyang dinalaw sa Army General Hospital sa lungsod ng Taguig. Bukod naman daw sa pag-upgrade sa mga military hospitals, siniguro ng Presidente na ibibigay ang pinakamataas na antas ng pag-aalaga sa mga kawal, ngayon din ang buong suporta sa mga programang may kinalaman sa kapakanan ng mga sundalo. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod. Tandem. Sa iba pang balita, mga kinatawan ng ahensya ng gobyerno sang-ayon sa panukalang economic chacha. Chachachahin ni Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. 8 sa 10 resource person sa pagdinig ng Senado ukol sa panukalang economic chacha ang nagtaas ng kamay ng tanungin ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung sino sa kanila alinsunod sa posisyon ng kanilang tanggapan ang pabor na amyendahan ang restrictive provision ng ating konstitusyon. Karamihan na nagtaas ng kamay ay kinatuwa ng mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga ahensya ng gobyerno na dumalo sa pagdinig ay kinatawan ng NEDA, ng Department of Finance, Securities and Exchange Commission, Philippine Competition Commission, National Security Council, Department of Trade and Industry, Philippine Economic Zone Authority at ang Department of Information and Communications Technology. Samantala, sinugundahan ng Department of Finance ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ikonsidera ang pag-amyenda sa economic provision ng konstitusyon. Sinabi ni Finance Undersecretary Bayani Agabin na ito'y para mabuksan ang ilang pang sektor na ekonomiya sa mga foreign investors. Suportado rin ng DOF ang sinusulong na pag-alis ng mga restrictive provisions sa mass media, advertising at education sector. Tiniyak rin ni Agabi na habang gumugulong pa ang usapin kung dapat ba amyendahan ang economic provision ng Constitution, sisikapin nilang may patupad ang mga economic laws na naipasa ng Kongreso tulad ng Public Services Act, Retail Trade Liberalization Act at Foreign Investment Act para makakuha ng investment para sa bansa. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem. Samantala, balikan natin si Tina Nolasco. Pangalan daw ng Pogo. Oh,
pinalitan na. Anong pinangalan? Pinalitan pala yan ayon sa PAGCOR. Alamin nga natin ang detalye mula kay Tina Nolasco. Tina. Mula sa tawag na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, tinatawag na ang POGO ngayong Internet Gaming Licensee o IGL. Ito ang kinumpirma ni PAGCOR Chairman at CEO Al Tenco sa pagdinig ng House Committee on Games and Amusement dahil anya ito sa hindi na magandang imahe ng pangalan ng POGO. Bukod sa pangalan, pinalatan na rin ni Tenco ang rules and regulation na dapat sundin. Iniulat din ito na mulaan niya sa 300 licensee. Aabot na lamang ito ngayon sa 75 o 30%. Kasabay ito ng paglilinaw na mula sa 75 mababa sa kalahati ang pag-aari dito ng mga Chinese. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Ano daw? Igli ba yung pinaikli? Ano? From Kaya Pogo, pala. Naging ano na? From Pogo to Igli? Igli? Kaya pala kahit anong panawagan mong ipasara Di mo makita. nagpalit na pala ng pangalan. Wala kang makikita Pogo. Samantala, AFP higit na pinaigting ang seguridad sa Malampaya matapos nga ang posibleng banta na maaaring umusbong sa hinaharap. Kabuo naman ang detalye buhat kay Patrol 17 Jopel Pileño. Nakatakdang maglunsad ng security exercise ang Western Command ng AFP sa Malampaya Natural Gas Platform sa ikalawang quarter ng 2024. Sinabi ni Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos na magiging kabahagi ng tropa sa joint exercise ang mga security personnel ng Malampaya Platform at tatawagin ang hakbang na ito na Gas Oil Platform Takedown and Recovery Training. Kaugnay nito, higit pang paigtingin ng Westcom ang inilatag nilang seguridad sa Malampaya Natural Gas Platform na matatagpuan sa karagatang sakop ng Palawan. Sinabi ni Carlos na layo nito na masigurong di maaapektuhan ang operasyon ng Malampaya sakaling magkaroon ng mga di inaasang banta sa mga darating na panahon. Ito si Patrol 17 Jopel Pileño para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, balikan natin ulit si Gilbert Perdes. PCO tutulong sa Marina sa implementasyon ng 10-year Maritime Industry Development Plan. Alamin natin ang detalye muli kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert? Magipagtulungan ng Presidential Communications Office o PCO sa Maritime Industry Authority o Marina para sa pagpapalaganap ng impormasyon na may kinalaman sa 10-year Maritime Industry Development Plan o MIDP 2028. Batay sa Executive Order No. 55, inoobliga Marina na magkaroon ng koordinasyon sa PCO para sa implementasyon ng Communication Plan. Samantala, inatasan din ng Marina na magsumite ng progress report sa Office of the President sa susunod na 6 na buwan at sa bawat taon na may kinalaman sa status ng MIDP. Sinasabing ang report ay maglalaman ng annual targets, accomplishments at datos sa paggamit ng budget sa bawat programa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Quezon City Mayor Joy Belmonte kinundena ang dispersal ng mga pulis sa mga estudyanteng nagkilos protesta sa harap ng Kamara. Ang report naman buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Mariing kinundena ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang dispersal ng mga pulis sa mga estudyanteng nagkasanang kilos protesta sa harap ng House of Representatives kahapon. Kasunod ito ng kumakalat na video ng umano'y hindi mapayapang dispersal kung saan ay tinutulak at hinampas ng ilang mga pulis ang mga mag-aaral ng Polytechnic University of the Philippines o PUP na nagpapahayag ng kanilang saloobin kaugnay sa mahalagang issue sa Kamara. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, walang puwang sa lungsod ang ganitong uri ng aksyon, lalo't kilala ang Quezon City bilang malayang lugar para sa pagtitipon at pagpapahayag ng karapatan ng iba't ibang grupo. Dahil dito kinausap at pinalalahanan din ng alkalde si Quezon City Police District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan na hindi niya kukonsintihin ang ganitong gawain ng mga pulis. Bilang tugon, agad na kinausap ni General Maranan ang Internal Affairs Service upang imbestigahan kung may paglabag sa
sa Police Operational Procedures. Bukod pa dito, pinulong din ni QCPD official ang station commander ng Batasan Police at tinatasan na pagsabihan ng kanyang mga tauhan kaugnay sa nararapat na aksyon sa mga nagsasagawa ng kilos protesta. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa impilang may tawdong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Makakapag-avail ng exclusive one-day shopping discount ngayon ng mga miyembro ng PhilHealth. Ito ay bukas, February 14, sa lahat ng mga SM Supermalls sa buong bansa. Ang partnership ng PhilHealth at SM Supermalls ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-29 na anibersaryo ng PhilHealth sa February 14, kasabay na rin ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. Batay sa PhilHealth Members Day promo, maaaring makapag-avail ng 10% discount o 300 pesos na bawas sa kada 3,000 pisong minimum purchase ang PhilHealth member sa mga SM stores para sa in-store at personal shopper transactions. Kailangan lamang ipakita ng member ang kanyang PhilHealth ID at SMAC membership card para makapag-avail ng nasabing promo ng exclusive lamang para sa pagdiriwang ng 29th anniversary ng PhilHealth na may temang Damang-dama ko ang benepisyo na layuning pagandahin pa ang health benefits packages para sa lahat ng mga Pilipino. Tandem! Balitang pangkalakalan. Bagyang bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 56 pesos 0.005 centavos kontra US dollar kahapon. Kumpara ito sa 55 pesos 91 centavos sa halaga ng piso kontra dolyar noong Biyernes. Ipinaliwanag naman ng ekonomistang si Michael Ricafort na ito'y dahil sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa world market sa gitna ng bakbakan ng Israeli Defense Forces at Palestinian militant group na Hamas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Halos 70 ang nasawi sa panibagong pag-atake ng Israel sa Rafah sa southern Gaza. Ayon sa Hamas government, 14 na kabahayan at tatlong moske ang tinamaan ng naturang pag-atake ng Israel sa Rafah. Matatandang una nang nagbabala ang Israel Defense Forces na magsagawa ito ng sunod-sunod na strike sa terror targets sa southern Gaza Strip. Una nang pinagutos ni punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na sa kanyang hukbo na maghanda ng isang ground offensive sa Rafah, ang huling pangunahing sentro ng populasyon ng Gaza na hindi pa napasok ng mga tropa matapos ang pag-atake ng Hamas na nagpasiklab ng digmaan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Abalo natin itong showbiz balita. Tila tinututukan ngayon ng teleseryeng Can't Buy Me Love na pinagbibidahan ni Belle Soriano bilang Ling at Donnie Pangilinan bilang bingo dahil sa sunod-sunod nitong pasabog, revelasyon, pati na yung kuwelang mga senaryo. Napatid na umabot na sa mahigit kalahating bilyong views ang serye sa Facebook, TikTok, Instagram at Twitter ngayong pong buwan ng Pebrero pa lamang yan. Kinakikiligan naman ngayon ang tambalang Snooprin na sina Maris Racal bilang Irene at Anthony Jennings bilang Snoop na mas kinatutuwaan ng mga manonood dahil sa kilig moment at bardagulan na kanilang ipinapakita. Tandem! At bago tayo magpaalam, atin po munang batiin ang isa pong maligayang kaarawan ng atin pong technician, ng atin pong engineer, of course. Happy birthday kay Kuyang Wener Contehino. Ayan, happy birthday ang ating pong DWIZ and Aliw Audio Tech. Marami pong salamat din sa atin mga nakasama sa News Center. Muli po, sa ngalan ni Tandem David Oro at Ba't ko nga muna si Direk Tony Reyes. Director Tony Reyes. Kagolf namin yan nila Conrad. Nakagolf mo?
si Direk Tony Reyes. Ayan, maraming salamat Direk. Alright. Salamat din sa ating mga suking taga-subaybay. Sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung mga lingkod, Drew Nasino. At Senyor Ray Pacheco, Nagbabalita ng tama. naglilingkod ng tama.